Apo! Kumusta naging biyahe mo? Maayos naman po, Lolo Leopoldo. Naway maging komportable ka muli sa probinsya natin. Bakit naman po hindi? Dito naman po ako lumaki sa inyo dati pa. Kasama po si Lola. Kaya wala po kayong dapat na alalahanin. Alam mo bang ilang beses kitang kinakamusta sa tatay mo dati? Palagi ako sumusulat pero walang sagot na dumarating. Hindi ko nga alam kung nababasa ba niya ang mga sulat na pinapadala ko eh. O kung baka tinatapon lang kapag nakita ang pangalan ko. Di naman po sa ganun, Lo. Di na po kasi uso ngayon ang sulat eh. Kaya hindi po kayo masagot ni tatay. Oo nga naman. Yan nga din ang sinabi nila dito. Ay nako, ang henerasyon ngayon talagang ibang-iba na kaysa dati. Ang dami nang naiimbentong mga makabagong bagay. Nabubulag na ang mga tao sa makabagong teknolohiyang lalong nagpapatamad sa mga tao. Tulad ng tatay mo, na wala man lang aksyon para maipaalam sa amin kung ano na ba ang kalagayan nyo. Wala na ba siyang pakialam sa amin o sa akin? Lo, huwag na lang po natin pag-usapan si Papa, pwede ba? Nandito po ako para magpahinga at humanap po ng kapayapaan dahil sa sunod-sunod na trahedyang nangyari sa buhay ko. Kung babanggitin niyo po ng babanggitin ang mga hinanakit niyo sa kanya, parang di naman ako lumayo sa Maynila. Ayoko na po marinig ang pangalan niya. Patawad na po. Hayaan mo at ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Di ko na siya babanggitin at di ko na rin tatanungin kung ano naging problema niyo para matahimik ka. Bueno, ipinaluto ko pala sa kasambahay namin ang paborito mong ulam, ang matamis na adobo. Nilagyan niyo ng pinya. Hindi ba't paborito mo yon? Naaalala ko kasi ang lola mo noon na ipinagluluto ka ng ganon. Halika na, kumain ka na muna. Mamaya na lang po siguro, Lo. Nasaan po pala si Lola? Nasa taas po ba? Ako na po ang tatawag sa kanya para sabay-sabay na po tayong kakain. Lola! Lola! Halika na po! Baba ka na, kain na po tayo! Apo, huwag mo nang tawagin. Matagal nang wala ang lola mo. Namatay siya noong nakaraang taon lang. Po? Ano po sinasabi niyo? Anong wala na? Nasaan po si Lola, Lo? Nasaan po si Lola? Hoy, ano ka ba? Huminahon ka nga. Ako ang hinihingal sa iyo eh. Paikot-ikot ka dyan. Wala na ang lola mo. Namatay siya noong nakaraang taon. At maski ikutin mo pa ang buong bahay ko, hindi mo siya makikita. Imposible naman po, Lolo. Nakita ko siya kanina nung pagdating ko, nakatanaw siya doon sa may bintana. Kumakaway pa nga po sa akin eh. Imposibleng makita mo siya. Nagsasabi ako ng totoo. Yung mga sulat ko, ipinaalam ko sa inyo yon. Pero baka huli na nga nang dumating sa papa mo. Pero imposible, Lo eh. Nakita ko talaga siya kanina eh, pagdating ko eh. Lo, nagbibiro lang kayo, di ba? Alam niyo na rin maging prankster ha. Yan, yung adobo, siya ang nagluto niyan. Siya lang ang may recipe ng ganyan eh. Adobo na may ibinudbud na mani sa ibabaw. Nasa kusina ba si Lola? Lola? Apo, tama na. Wala siya sa kusina. Si Perlita ang nagluto niyan. Noon, bago pa mawala ang lola mo, ay ipinamana na niya kay Perlita ang ilan sa mga recipe niya. Imposible talaga eh. Bakit ganun? Wala man lang sinabi ang papa tungkol dito. Kung nalaman ko lang, umuwi ka agad ako dito eh. Bakit hindi man lang niya kami inaya para umuwi dito? Kasi ayaw na kaming makita ng tatay mo. May kasalanan kasi kaming hindi naman namin sinasadya. Kung tutusin, ang kapakanan lang naman niya ang nasa isip namin. Ang kaso minsan kung ano pa yung maglalagay sa kanya sa tamang landas, yun pa ang ayaw niyang sundin. Apo, maniwala ka. Wala na talaga ang lola mo. Patay na siya. Hindi. Di pa rin ako naniniwala. Nakita ko talaga siya kanina eh. Nakasuot ng itim na blusa tapos suot pa niya yung gintong kwintas niya na may palamuting parang kristal. Patay na nga siya, Apo. Hindi ako nagbibiro at hindi kita niloloko. Bukas hayaan mo. Sasamahan kita sa sementeryo. Hindi, nakita ko talaga siya kanina eh.
Sa palagay niyo po ba multo yun? Bukas ang third eye ko? Apo, wala kang third eye. Kita mo yan nakatayo sa lamin na yan, ha? Marahil ay nalaglag ang takip niyan kanina. At ang nasilayan mo ay ang figura ng larawan niya na nag-reflect sa salamin na yon. Magkatapat lang kasi ang salamin at bintana. Magkatapat ang larawan sa salamin. Isang triangulong koneksyon na nagpalaro sa iyong mga mata. Lola, Mabuti pa'y huminahon ka muna. Teka, tatawagin ko lamang si Perlita. Perlita! Pakikuha mo nga yung bote na kulay berde na naroon sa stand at dalhin mo dito. Yung iniinom ko na pampakalma at paiinumin nga natin tong apo ko. wala po ba kayong gamot na galing sa butika? Nako, wala iho. Hindi ako panatiko ng mga estetikong mga gamot. Ayoko doon. May masamang epekto yun sa katawan natin. Mas mainam pa mga dinikdik na halamang gamot. Sige po, kung makakatulong po yan, iinumin ko. Naniniwala naman po ako sa inyo kasi sa edad niyong yan, parang hindi po kayo tumatanda. Parang bata pa rin po kayo kung kumilos. Kailangan eh. Saka meron tayong mga sikretong formula at merong mga mutya. Kaya ganito pa rin tayo, Apo. Hayaan mo, sa mga susunod na araw, ituturo ko sa iyo ang sikreto. Pagkaraan ng kanilang usapan, tahimik na umupo si Baste sa isang sulok ng sala. Tinitigan ang larawan ng kanyang lola. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang lungkot at pagkasabik. Hindi niya lubos matanggap ang pagkawala ng kanyang lola, lalo na't sariwa pa sa kanyang alaala ang masasayang sandali nilang magkasama. 3 araw ang lumipas. Inaliw na lamang ni Baste ang kanyang sarili sa pagtatanim ng mga halaman sa paligid ng bahay ng kanyang lolo. Sa mga nakaraang araw, bihira silang magkausap dahil abala si Lolo Leopoldo sa pagbabantay ng kanilang bukirin. Lalo na't panahon ng anihan, madalas ay inaabot pa ng gabi bago sila magkita. Gustuin man ni Baste na sumama sa bukid, hindi siya pinapayagan ng kanyang lolo, lalo na't laganap ang patayan sa kanilang probinsya. Dahil dito, lalo siyang nakadama ng takot at pangamba. Dagdag pa rito ang mga naririnig niyang kakaibang ingay tuwing gabi. Minsan, nagigising siya dahil sa sobrang lamig ng ihip ng hangin. Parang may yumayakap sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na bigla na lamang siyang nagigising sa silid ng kanyang lolo. Hindi malaman kung paano siya napunta ron. Ang mas nakakakilabot pa, natutuklasan niyang marumi ang kanyang mga paa na para bang galing siya sa labas at naglakad sa maputik na daan. Bukod pa rito, nakakarinig siya ng mga bulong na hindi niya maunawaan. Parang may nais ipahiwatig, ngunit hindi malinaw. Ang lahat ng ito ay nagdagdag sa kanyang pagkabahala, lalo na't hindi mabaglit sa kanyang isipan ang mga bangungot na palaging bumabalik, mga imahe ng wakwak na katawan ng tao. Isang gabi, habang naghahapunan siya, natanong niya ang kasambahay na si Perlita. Di pa ba umuwi si Lolo? Kanina ko pa kasi siya di nakikita eh. Ganun ba talaga kapag anihan? Di nag-uuwi dito sa bahay niya? Ganyan po talaga siya. Masyado pong tutok sa trabaho. Maski naman po hindi anihan, senyorito. Huwag mo na akong tawagin senyorito. Di naman ako ang amo mo eh. Saka, para namang wala tayong pinagsamahan dati. Pambihira ka oh. Ibig sabihin, kilala mo na ako? Oo naman. May mga alaala ng bata ko na parang bumabalik. At isa dun, ang tungkol sa'yo. Ikaw yung pinangakuan ko ng kasal nung mga bata pa tayo, di ba? Umuulan nun, pero may araw. Di ba nagbibiruan pa nga tayo nun na may ikinakasal na tikbalang tapos lumuhod ako sa harap mo at hiningi ang kamay mo? Nakangiti ka nun. Yan yung ngiti mo nun. Di ba umoo ka? Ano bang pinagsasasabi mo? Ngayon alam ko na. Kaya pala ang pakla ng pakikitungo mo sa akin buhat nang dumating ako.
Kaya pala hindi mo ako kinakausap kahit kinukulit kita. Kaya pala minsan ay hindi mo ako matitigan sa mga mata kahit naghihintay lang naman ako na tumingin ka. Kaya pala kahit bagot na bagot ako rito, hinahayaan mo lang ako. Kasi nagtatampo ka sa akin dahil di ka agad kita naalala, no? Medyo nagtatampo nga ako. Pero hayaan mo na yun. Bata pa naman kasi tayo nun eh. Saka naiintindihan ko naman kung makalimutan mo ko. Kasi alam ko madami magagandang babae sa lungsod. Di naman, parehas lang. Uy, pero seryoso ah. Nakalimutan nga kita. Buti na lang, naalala ko habang tinititigan kita kanina. Naalala ko yung pangit mong muka. Kaya nga, beban tawagan natin nun kasi mukha kang kabibe, di ba? Aba, at ako pa naging pangit ha? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw nga dyan eh, mukha kang bunot. Saka, sino ba sa atin na mas matino? Ikaw nga, grade 2 ka na. May dala-dala ka pang beberon. Hindi naman sa akin yun eh. Sus, lokohin mo lelang mo. Paano ko lulukohin eh, patay na nga. Ay, naku. Sorry. Sumalangit nawangin yung kaluluwa, senyora. Hala ka, mumultuhin ka nun mamayang gabi. Hindi naman multo ang kinakatakutan sa baryong to eh. Kaya, maski magpakita ang senyora, hindi ako matatakot sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May mga aswang kasi rito. Hindi pa ba sinasabi sa'yo ng lolo mo? May mga nawawalang tao na rin. Minsan eh, natatagpuan na lang sa gubat. Wakwak ang katawan at wala nang laman loob. Tulad sa mga panaginip ko. Totoo ba yung mga sinasabi mo sa akin? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Kaya nga, huwag kang lalabas ng gabi ha. Dahil delikado. Delikado, pero si Lolo palagi nasa labas. Wala naman kasing dapat na alalahanin ng lolo mo. Marami sila sa bukid na nagtatrabaho. Saka magaling na ang tingero at albularyo ang lolo mo. Wala kang dapat na ipag-alala sa kanya. Siya nga pala. Paano ka nakapasok kina Lolo bilang kasambahay? Siguro, sinadya mo no? Kasi iniintay mo na makabalik ako. Ang kapal naman ito. Kaya ako naging kasambahay ng lolo mo ay dahil kay inay. Tinutulungan din kasi ako ng mga lolo at lola mo noon sa pag-aaral ko. Ang kaso hindi talaga kinaya ng utak ko. Kaya tumigil na lang ako sa pag-aaral at namasukan ako sa kanila bilang kapalit ni inay. Nasaan ang nanay mo? Patay na rin. Ah, sorry. Ayos lang. Nagkasakit kasi siya. Sabi nila cancer daw. Pero sabi ni lolo noon, binabantayan ng aswang ang nanay ko. Hindi na naagapan. Kasi yung kinakasama ng nanay ko noon, hindi naniniwala kay lolo. Ayaw niyang ipagamot sa albularyo. Wala akong magawa noon. Kaya, siya ang nasunod. Kaya yun, namatay ang nanay ko. Abay, walang yan naman pala talaga yung naging asawa ng nanay mo eh. Kaya nga panay ang pakiusap namin nun ni nanay. So, hindi pumayag ang hayop. Ay nako, wag na nga natin siyang pag-usapan. Bumabalik lang sa akin ang lahat. O halika na, sumabay ka na lang sa akin kumain. Nakakalungkot kumain mag-isa eh. Sigurado ka ba? Sa bagay, kanina pa rin ako nagugutom eh. O sige na, umupo ka na dyan. Kumain ka na. Eh yung lolo ko, kumusta naman siya nung namatay si Lola? Malungkot syempre, pero palaban sa buhay ang lolo mo. Bukod sa bukid, halos inilalaan niya ang lahat ng oras niya sa paggawa ng mga potion na gawa sa halamang gamot. Kita mo naman, diba? Yung mga estante na punong-puno ng mga botelya. Buti na sabi mo yan. May balak na nga akong linisin ng mga yun eh. Naku, pag nagkataon pala malalagot pa ako kay Lolo kapag ginawa akong bagay na yun. Malalagot ka talaga kapag pinakialaman mo mga gamit niya. Eh yung suot ni Lola na kwintas sa larawan, nandito pa ba? Oo, nandito pa. Nasa silid ng mga ribulto. Silid ng ribulto? Hanggang ngayon, meron pa rin yun? Alam mo bang kinatatakutan ko ang silid na yun nandito? Nakakatakot naman kasi ang daming malalaking ribulto tapos nung minsan napasok ako doon, alam mo ba kung ano nangyari? Parang gumagalaw yung mga ribulto tapos
masasama ang tingin sa akin. Ano ka ba? Imahinasyon mo lang yun. Sa bagay, bata pa kasi ako nun eh. Pero alam mo ba, na mula nung bumalik ako dito, may mga masasama ulit akong bangungot tapos tuwing gabi, lalo na sa madaling araw. May mga naririnig akong kaluskos at nagbubulungan. Sa palagay mo, galing kaya ang ingay na yun dun sa silid ng mga rebulto? Naririnig ko rin sila. Pero payo ng lolo mo na wag na lang daw ako mag-iingay. Pabayaan ko na lang daw ang mga kaluskos na yon. Maging ang mga sumisitsit sa gabi, di ko na pinakikialaman. At baka ako pa ang mapahamak. Talaga? Naririnig mo rin sila? Oo nga, pero hindi ko na lang pinapansin. Nawawala din naman yung pagpaparamdam nila eh. Matagal na ba nangyayari to sa bahay ni Lolo? Kapag ikaw lang ang natitira? Hindi. Nagsimula lang ito nung dumating ka. Ano? Seryoso ko. Nagsimula lang lahat ng mga kakaibang kaluskos na yun nung dumating ka. Imposible namang may kinalaman sa akin to. Nasa kwarto lang naman ako tsaka... Teka, hindi kaya si Lolo may gawa ng mga kakaibang ingay na yun kapag gabi? Hindi ko lang alam. Pero, bakit naman siya gagawa ng ganun? Ano yun? Para takutin tayo? Imposible naman. Napaisip ang binata sa sinabing yun ni Perlita. Ang lolo, noon ba ganyan din siya? Na halos hindi na umuwi dito kapag may gawain sa bukid? Hindi naman. Kaya nga nagtataka rin ako minsan eh. Saka alam mo ba, na may nakikita ako mga bitbit niya na di naman sa bukid dinadala. Mga gamit niya sa panggagamot at mga pangontra sa aswang. Hindi talaga siya sa bukid nagpupunta. Baka may kinalaman to sa sinasabi mo kanina na may mga sumasalakay na aswang dito sa baryo. Pwedeng oo, pwede namang hindi. Pero alam mo, Baste, mabuti pa, kausapin mo na ang lolo mo. Humingi ka ng oras sa kanya. Di ba matanda na rin siya? Di mo masasabi ang panahon. Baka bigla na lang siya mawala sa'yo. Tama ka, Perlita. Malaki ang punto mo. Kailangan ko na siguro siyang kausapin. Gusto ko sanang sabing magpahinga na muna siya para naman magkaroon kami ng oras sa isa't isa. Tama ka dyan, Baste. Huwag mo nang ipagpabukas. Alam mo namang mabilis ang takbo ng panahon. Mahirap na magsisi sa huli. Oo, pero ang hirap din kasi. Ilang beses ko nang hinintay na magkausap kami. Pero lagi ako nauunahan ng antok. Pag uwi niya galing sa bukid, halos pagod na rin siya. Kaya nga, kung may pagkakataon ka kahit saglit lang, subukan mo na. Hindi naman kailangan na mahabang usapan eh. Basta iparamdam mo lang na mahalaga siya sa'yo. Salamat, Perlita. Susubukan ko mamaya kapag umuwi na siya. Sana, magkausap kami kahit sandali lang. Ay naman pala eh. Sige na, Baste. Huwag mo nang palampasin. Kapag nandyan na siya, lapitan mo kagad. Mauuna na ako sa taas ha. Magpapahinga na ako. Tandaan mo yung bili ni Lolo ha. Huwag kang lalabas ng bahay o kung sino man sa atin. Oo, sige na. Magpahinga ka na. Usap na lang tayo sa susunod. Salamat ha. Naging magaan ang mga sumunod na araw ni Baste. Lalo na't palagi na silang magkasama ni Perlita. Ang dati niyang lungkot ay napalitan ng saya dahil sa presensya ng kababata. Napupuno ng tawanan ang bawat sulok ng bahay tuwing nagkwekwentuhan sila o nag-aasaran habang kumakain. Ang dati niyang tahimik na mga araw ay napalitan ng masiglang sandali kasama ang dalaga. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang nilalang na nag-aalab sa galit habang pinagmamasdan sila mula sa kalayuan. Tahimik itong nagmamatsyag, parang hayop na naghihintay ng tamang oras upang umatake. Bawat tawanan nila ay siya namang ikinakaalboroto ng taong yon na parang naiinggit sa kanilang kasiyahan. Habang masaya silang kumakain at nagkwekwentuhan sa kusina, biglang may narinig silang malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag ng bahay. Kasunod nito, ang tunog ng isang nabasag na bahay na nagpatigil sa kanilang tawanan. Narinig mo ba yun? Oo, parang sa taas ng galing. Ano kaya yung Baste? Parang may nabasag eh. Tara,
Tignan natin. Pero mukhang sa may silid na mga rebulto nang gagaling yung ingay. Bakit, may problema ba? Bawal akong pumasok doon, Basti. Kabilin-bilinan yun ng lolo mo. Hindi naman niya malalaman eh. Kailangan natin makita kung ano nangyari doon. Baka mamaya, pagsimulan pa ng malaking problema kung nagkataon. Tara! Aba teka, may tao ba doon sa taas? May napansin kasi akong parang anino sa may hagdan. Nagtama ang kanilang tingin ni Perlita at ramdam nilang pareho ang kakaibang lamig na dumaloy sa paligid. Ang dating masiglang kusina ay tila na puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Pero, hindi ko pa naman nakitang dumating na ang lolo mo. Pero baka nga nandito na siya. Halika na, tignan natin. Baka nga si lolo yun at may masamang nangyari sa kanya. Dalian natin! Mabilis na umakyat ng hagdan ang lalaki at binuksan ang silid ng mga ribulto. Nang makarating siya, ay agad niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak, kaya nakapasok silang dalawa ni Perlita. Ang silid na yon ay isang kakaibang lugar sa bahay na yon. Nang igala ng binata ang kanyang mga mata sa loob, ay doon niya napagtanto na medyo nag-iba na rin ang ayos ng silid. Mas tila dumami ang mga ribulto. Sa bawat sulok ay may makikitang iba't ibang uri o anyo ng mga ribulto na nagmistulang nagmamasid sa sino mang naroroon sa silid. May mga ribultong gawa sa marmol, sa kahoy at tansong nangingintab sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na chandelier. Ang ilan sa mga ribulto ay may nakakatakot na ekspresyon. Ang mga muka ay nakakunot. May mga matang tila sumusunod sa bawat galaw. Ang mga labi na parang may gustong sabihin. Sa gitna ng silid ay may isang malaking altar na may pinakamalaking ribulto. Isang nilalang na may anyo ng tao ngunit may pakpak ng ibon. Sa paligid nito ay may kandilang nauupos na nagbibigay ng mabining liwanag na nagpapatingkad sa mga anino ng ribulto sa sahig. Nadako ang tingin ng binata sa ilalim ng ribultong yon. Ang kwintas ng kanyang lola na nasa sahig. Nabasag ang palamuti ng kwintas. Ito lang ba yung narinig nating nabasag? Ba't parang hindi naman tugma sa tunog kanina? Kasi maliit lang to eh. Huwag mong hawakan ng bagay na yan, Basti. Huwag! Bakit naman? Titignan ko lang naman at baka pwede pa nating ayusin. Basta! Huwag mong hawakan yan. Kung ayaw mong... Ayaw kung ano? Sabihin mo, Perlita. Bakit mo pinutol ang sinasabi mo? Wala. Ang ibig ko sabihin baka mas lalo magalit ang lolo mo kapag nakita niya tayong pinakikialaman mong bagay na yan. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malalakas na yabag mula sa labas ng silid na yon. At nang bumukas ang pinto, nakita nila si Lolo Leopoldo. Ano ginagawa niyong dalawa dito? Lolo! Biglang napatigil si Baste at Perlita nang marinig ang malamig na tinig ni Lolo Leopoldo. Ang kanyang muka ay seryoso at may halong pagtataka at galit ang tingin niya sa kanilang dalawa. Uulitin ko, anong ginagawa niyong dalawa dito? Sinabi ko na bang pwede kayong pumasok sa lugar na ito? Ikaw naman, Perlita, nakalimutan mo na ba ang palagi kong bilin sa'yo? Lolo, huwag niyo na pong pagalitan si Perlita. May narinig po kaming parang nalaglag eh. Nabasag po. Kaya naisip po namin na tignan kung ano yon. Huminga ng malalim si Lolo Leopoldo at naglakad papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng matalim sa bagay na tinutukoy ni Baste, ang nasirang kwintas ng asawa. Anong nangyari dito? Bakit nasira ang mutya ng silim? Hindi po kami sumira niyan, Lolo. Nakita lang din namin nasa saig yan. Paano maaalis ito sa ribulto kung walang nakialam na kunin ito? Nagsasabi po ako ng totoo, Lolo. Hindi niyo dapat ginagalaw o iniintindi mga bagay dito. Hindi ito basta-basta mga gamit. Ang mga ito ay proteksyon para sa akin, para sa inyo, at para sa buong bahay na ito. Hindi po ba kayo naniniwala sa akin, Lolo? Hindi nga po kaming gumalaw niyan.
Paano na ngayon to? Ang mutya ng silim na sira na. Alam ko sa mga susunod na araw o gabi, paparito na sila. Paparito? Sino po, Lolo? Mabuti pa, ay umuwi ka na muna sa inyo, Perlita. At ikaw naman, Baste, doon ka na lang muna sa silid mo. At wag na wag kang lalabas, naiintindihan mo ba? Teka, Lolo, naguguluhan po ako. Ano po ba nangyayari? Mari ko po bang malaman? Naguguluhan po ako sa inyo eh. Lumabas na kayo. Wag na kayong babalik pa sa silid na ito. May mga bagay na mas mabuting hindi nyo na lang alam. Nagugulo ang lumabas ng silid ang dalawa. Halos 2 araw na di siya kinibo ng kanyang lolo. Napansin niya na hindi rin ito umaalis at panay na lamang ang dikdik ng mga halamang gamot at ipinapahid ang mga yon sa bawat pinto at bintana ng kanyang bahay. Hindi ni isang beses na tinanong siya ni Baste pero walang paliwanag mula sa matanda. Maging si Perlita ay tila nananahimik. Sa kabila ng tensyong nangyayari sa kanila, wala silang kamalay-malay na may isang tao nang nagbabalak sa kanila ng masama. Lolo, hanggang ngayon pa rin ba galit pa rin kayo sa akin? Dahil po ba to dun sa kwintas ni Lola? Lolo, humihingi na nga po ako ng tawad sa inyo dahil sa nasira po yun. Pero totoong hindi naman talaga kami nakasira nun eh. Pero dahil alam ko pong alaala niyo yun mula kay Lola, kaya po inihingi ko na po ng tawad. Alam ko naman na wala kayong kasalanan. Ang totoo niyan ay nag-aalala lang ako. Alam ko na sa mga susunod na araw ay haharap tayo sa matinding pagsubok. Inabas ang aswang! Biglang nahinto sa pag-uusap ang dalawa at nagkatinginan. Narinig nila ang malakas na sigaw ng isang lalaki. May mga naririnig din silang ingay na tila nanggagaling sa maraming tao sa labas ng kanilang bahay. Nang silipin nila ito mula sa bintana, ay nakita nga nila na maraming tao sa labas na may dalang itak at mga sulo. Lumabas ng bahay si Perlita nang makita niya ang manliligaw na si Joselito na nasa bakuran ng kanyang amo. Hoy! Ilabas niyo ang aswang! Kailangan mamatay ang aswang! Ano bang ginagawa mo, Joselito? Ano tong gulo na to? Dahil may ikinakanlong na aswang sa bahay na yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Nahihibang ka na ba? Walang aswang dito. Si Lolo Leopoldo ay isang albularyo, hindi isang aswang. Bakit ka gumagawa ng ganitong gulo? Hindi mo pa ba alam na kaya hindi nauhuli na matandang yan ng aswang dahil dito sa bahay niya nakatira ang aswang? Kaya ilabas ang aswang! Ilabas ang aswang! Itigil mo na to, Joselito. Ano ka ba? At bakit naman ako titigil, ha? Alam mo bang ilang gabi na kami nagmamanman dito at nakikita naming labas-pasok sa bahay na yan ang aswang na gabunan. Delikado ang aswang na yan. Anong gabunan ba pinagsasabi mo? Wala akong kilalang gabunan. Tsaka, ano ba ang gabunan, Aber? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Perlita. Alam kong may tinatago kayo sa malaking bahay na yan. Ang gabunan na pumapatay sa mga inosenteng tao. Wala siyang awa sa pagpatay sa mga walang kalaban-laban na inosenteng buhay. Ano nga kasi ang gabunan? Sabi ng lolo ko, mababangis na aswang ang mga yon. Normal na tao sila, pero sa gabi ay nangingitim ang kulay at namumuti ang mga buhok. Biglaan na lang silang kikitil ng mga taong nasasalubong nila. Walang awa. Ano? Pero wala talagang aswang dito, Joselito. Kung totoong may aswang dito, sino naman? Baka ako. Sa palagay mo maniniwala kami dyan sa paandar mo, ha? Ano ba sinasabi mo? Bakit ba kayo ganyan? Bahay to ni Lolo Leopoldo. Mag-isip nga kayo na maayos. Siya ang gumagamot sa ating mga sakit. Ano bang klaseng pagbibintang yung ginagawa mo? Na may nagkakanlong ng aswang dito? Yung bagong salita. May nakita akong ibang tao dyan. Nakalandian mo. Minsan nakita ko kayo. Alandian? Pwede ba, Joselito? Kung si Bastian tinutukoy mo, di mas lalong walang saysay ang pagbibintang nyo. Galing sa Maynila yung tao. Hindi siya isang aswang. Kita nyo na? Kita nyo na mga kasama? May bagong salita nga. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nahihibang ka na talaga, Joselito. Magpagamot ka na nga.
Hindi mo ba napapansin na dati naman, kapag may mga aswang na sumasalakay dito sa atin, ay mabilis na nare-resolba ng matanda. Pero buwat kang dumating yung taong yan dito, lumala ang patayan. Pero hindi mahuli-huli na matandang albularyo. Bakit? Kasi malapit sa kanya ang aswang. Palabasin ang aswang! Palabasin ang aswang! Ang mga tao na sumama sa pagsugod na yon ay nagsigawan at sinasabihang palabasin ng aswang. Dahil sa mga narinig na sinabi ni Joselito, ay mas nag-init ang tensyon sa paligid. Galit na galit sila kay Baste at halos sumpain ang buong katauhan nito, maski di pa naman nila nakikita. Sinubukang pigilan ni Perlita ang mga ito, pero sadyang matigas ang mga yon at buo na ang loob nilang paslangin ang aswang. Mabilis na bumalik sa loob ng bahay ang babae. Samantala, sa loob ng bahay, isang matinding bili naman ang iniwan ng matanda bago pa ito lumabas upang kausapin ang mga tao. Dito ka lang. Huwag na huwag kang lalabas. Naaamoy ko na sila. Marami silang nagbabalat kayo sa labas. Bo, sinong sila? Teka lo, gulong-gulo na talaga ako eh. Ano po ba talaga nangyayari? Bakit sila nagkakagulo sa labas? Narinig mo naman, di ba? Pinaghihinalaan ka nilang aswang sa baryo na to. Ano? Ako, aswang? Nagpapatawa ba sila? Grabe naman. Ako na nga ang ginagambala ng mga yan tapos ako, aswang? Hanggang dito ba naman ay susundan ako ng mga yan? Anong ibig mo sabihin? Dahil silang pumatay kay Papa. Ano? Patay na ang papa mo? Opo, pinatay siya ng aswang. Alam niyo po bang may aswang sa Maynila? At walang awa niyang pinagpapapatay. Una mga kapitbahay namin, tapos mga kaibigan ko. Tapos si Papa. Lumayo ako doon bago pa masaksiyan ko ang unti-unting pagkaubos sa mga taong mahalaga sa akin. Kung ganun, ay nangyayari na nga. Nangyayari po ang alin, Lolo? Ipapaliwanag ko sa ibang araw, Apo. Wala na tayong oras. Kailangan mo magtago sa kanila. Ako ang haharap sa mga taong yan. Anong magtatago? Bakit ako magtatago? Kailangan mo magtago dahil basag na ang mutya ng silim. Ano ba kasi yung mutya na yun, Lolo? Proteksyon yun laban sa mga aswang para hindi ka na sana nila maamoy. Para di nila malaman na narito ka. At proteksyon para hindi sila makapasok sa aking bakuran. Pero wala na ang mutya, nasira na. Saka na lang tayo mag-usap. Sige na, lumayo ka na muna. Tumakas ka na muna. Tara na, Baste. Hindi nagbibiro ang mga taong nasa labas. Teka, ano ba nangyayari, Lolo? Ipaliwanag niyo po muna itong lahat sa akin. Yung mga tao sa labas, ang iba doon, hindi karaniwang mga tao lang. Naaamoy ko masansang nilang amoy. Mapapahamak ka dito, Apo. Perlita, nakikiusap ako. Ilayo mo ang apo ko. Huwag mong hahayaan na mapahamak siya. Nangyayari na po, Lolo? Ito na po ba yun? Oo, tama ka. Ito na nga yun. Apo, hawakan mong librong ito. Nakapaloob dyan ang mga gamot, mga katagang pangontra, at mga paraan kung paano manggagamot. Kung sana lang ay naging mas maagap kang dumating, matutulungan pa kita. Pero kung sakali mang mawala na ako, Apo, aralin mo ang lahat ng nakapaloob dyan. Huwag mong hahayaang mamayani ang kasamaan sa mundo. Ikaw ang itinakda kong tagapagmana, Apo. Ano? Ano po ba sinasabi niyo, Lo? Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya, Perlita. Heto ang mutya ng itim na alon. Gamitin niyo to sa pagtakas. Ang ibinigay na mutya ni Lolo Leopoldo ay isang misteryosong mutya na kung tawagin ay ang mutya ng itim na alon. Ginagamit ito ng mga antingero o may tangan ng mutya para hindi sila mapansin sa paligid. Nakikiusap ako. Tulungan mo ang apo ko, Perlita. Dangan din lamang at matagal na rin kitang naging estudyante nung narito pa ang iyong ina. Nalalaman mo na kung ano ang kakayahan ng iba't ibang mutya na pagmamayari ko. Kabilang na dito ang mutya ng silim at mutya ng itim na alon. Sige na, umalis na kayo.
Umalis na kayo! Pero Lo, bakit kailangan niyo pa po silang harapin? Sumama na lang po kayo sa pagtakas namin. Hindi maaari, Apo. Kailangan kong protektahan ng mga ari-arian namin ang lola mo. Hindi ko ito maaaring pabayaan na sirain nila. Isa pa, ay kailangan kong linisin ang sarili ko laban sa mga taong yan. Perlita, makinig ka. Ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan si Basti. Opo, nangangako po ako, Lolo Leopoldo. Halika na, Basti! Saan naman tayo pupunta? Dalin mo siya sa kapatid kong si Marcelo. Nanlaki ang mga mata nila nang marinig ang tinig ng mga nagkakagulong tao sa labas. Sige na! Bilisan nyo na, umalis na kayo! Heto na ang mutya ng itim na alon. Kailangan mo itong lunukin na po. Ito na ang tamang panahon para maging isa kayo ng mutya. At ito naman, para sa iyo, Perlita. Inumin mo ang pinagbabara ng mutya para maging kahati ka din ng kanyang kapangyarihan at makaalis kayo dito na walang aberya. Ano po? Lulunukin? Magiging isa? Kahati? Teka, wala po ako naiintindihan, Lolo. Sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo. Walang nagawa si Basti kundi ang sumama kay Perlita. Gusto man niyang harapin ng mga tao upang mapatunayang hindi siya isang aswang, ngunit hindi niya magawa. Batid niyang ikapapahamak niya ito, lalo pa, at mukhang kumbinsido na ang taong bayan na patayin siya. Madilim sa labas at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga sulo na hawak ng mga tao sa labas. Bago nila buksan ang pinto sa likod ng kanilang bahay, ay hinawakan niya ang mutya at pumikit bago ito isubo. Ang mutya ay isang malakristal na bagay. Kulay itim yun na kumikislap at ang nasa loob ay parang mga itim na alon sa dagat. Nang malunok ito ng binata, ay biglang tila gumalaw ang lupa na para silang inaalon habang nakapikit ang kanilang mga mata. Ngunit nang mawala na ang bahagyang pagkahilo, narinig nila ang boses ni Lolo Leopoldo na tumalab na ang kapangyarihan ng mutya. Ininom na rin ni Perlita ang tubig. Humakbang na sila palabas ng bahay. Walang narinig ang sinuman kahit ang maiingay nilang mga yabag habang tumatakbo palayo sa lugar. Mula sa harapan ng bahay ni Lolo Leopoldo, dumiretso sila sa makitid na daan patungo sa kabilang baryo. Hindi sila tinamaan ng liwanag ng mga ilaw mula sa mga bahay sa paligid at tila wala ni isang nilalang na nakaramdam ng kanilang pagdaan. Ang kanilang destinasyon ay ang bahay ni Lolo Marcelo, nakababatang kapatid ni Lolo Leopoldo sa kabilang baryo. Sa bawat takbang, nananatiling kalmado si Perlita habang mahigpit na hawak ang mutya sa kanyang palad. Ang mutya ay tila lumilikha ng isang proteksyon na balabal ng anino at ang anumang ingay mula sa kanilang mga galaw ay natatabunan nito. Hindi rin sila nasundan ng sinuman kahit pa maraming mga osisero sa baryo na karaniwang nakabantay sa paligid. Naglakad sila ng naglakad hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon. Bumungad kay Basti ang isang bahay na kabaligtaran ng pagmamay-ari ng kanyang lolo. Ang bahay ni Lolo Marcelo ay simple at maliit kung ikukumpara. May bubong na kugon at dingding na gawa sa kahoy. Isang ilaw lang ng gasera ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob nito. Nakita nila ang matanda sa labas ng balkonahe nito, nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Nandito na tayo. Ipinagpag ng dalawa ang kanilang mga kamay at unti-unti ang kanilang mga anyo ay naging malinaw sa mga mata ni Lolo Marcelo. Perlita! Aba, ano't naririto ka? Sino yung kasama mo? Pinapunta po kami dito ng kapatid mo si Lolo Leopoldo. Sabi niya, magiging ligtas kami dito at ang apo niya. Siya po si Basti. Basti! Ang bata nga. Siya nga po. Halina! Pumasok kayo sa loob at baka mamaya may nakasunod sa inyo. Sige po, salamat po. Hindi ko alam na may kapatid pala si Lolo Leopoldo. Ako nga ang bunso niyang kapatid. Pero bakit hindi ko man lang po kayo nakilala nung bata pa ako?
nung nasa poder pa po ako ng lolo. Nagkakilala na tayo noon. Kaso inalayo ka naman ng papa mo. Totoo po ba? Pasensya na po kung wala na po ako naaalala. Ayos lang yon. Siya nga pala. Dala niyo ba ang aklat? Opo, ibinigay sa akin ni lolo. Sabi niya ipinamana na po niya sa akin to. Ano ba nangyayari? Bigla kayo napasugod dito. Kanina pa nga ako nagbabantay dito sa labas dahil nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin at parang may ipinapahiwatig. Tulungan niyo po si Lolo Leopoldo. Nasa kapahamakan po siya. May mga tao dun sa labas ng bahay niya na may mga dalang sulo at mga matatalas sa bagay. May sinasabi sila na nagkakanlong daw ng aswang si Lolo. Magkape muna kayo. Aalokin ko sana kayo ng pagkain kaso nga lang wala namang natira sa pinanghapunan ko kanina. Ano po? Uunahin niyo pa ang pagkakape namin? Wala ka bang balak na tulungan ang sarili mong kapatid? Wala. Wala? Bakit? Ba't tayo mong tumulong? Dahil wala na tayong magagawa pa. Wala na tayong magagawa. Yan lang ba ang sagot mo? Duwag ka naman pala eh. Perlita, tara na. Balikan natin si Lolo. Akala ko pa naman, may silbi kang hinga ng tulong. Apo, sandali lang. Ano? Kung ayaw mong tumulong, bala ka. Mas mabuti pang gamitin namin ang libro kaysa umasa sa'yo. Perlita, tignan mo na lang kung may kapangyarihang pwedeng gamitin doon. Huwag! Hindi na kayo pwedeng bumalik. Wala na ang lolo mo, Baste. Nabasag na ang harang sa bahay nyo. Sa mga sandaling ito, nasusunog na ang lahat. Ang kapatid ko, maging ang bahay nyo, tuluyan ng naabo. Ano? Hindi. Hindi. Hindi totoo sinasabi mo. Imposible yan. Hindi mo ba alam kung gaano siya kalakas? Hindi siya basta-basta magpapatalo. Baste, nakita mo rin kung gaano kagalit ang mga tao kanina. Hindi na nila alintana ang kahit na anong sagabal. Hindi na nila iginalang ang kahit na anumang sagrado. Sila'y gutom sa paghihiganti. Ang aswang nagabunan. Napakarami na nitong kinitil na buhay. Maraming pamilya ang naulila. Kaya kahit gaano kasakit, hindi mo sila masisisi. Apo, nararamdaman ko lahat ng nangyayari sa kapatid ko. Pero sa ngayon, wala na. Wala nang hininga niya. Ang presensya niya, tuluyan ang naglaho. Wala na siya, Baste. Tanggapin mo na ang katotohanan. Wala lang natira kundi abo. Napahinto si Baste. Nanlalamig ang kanyang katawan at hindi niya magawang magsalita. Ang dibdib niya ay parang pinipiga at ang buong pagkatao niya ay binalot ng matinding kirot at galit. Napayuko si Perlita habang tahimik na pumapatak ang kanyang luha. Ang tanging magagawa natin ngayon ay protektahan ang mga bagay na iniwan niya, Apo. Ito na lang ang naiwan ng iyong Lolo Leopoldo. Kung hindi natin ito iingatan, mawawala rin ang lahat ng sinakripisyo niya. Hindi matanggap ni Baste ang nangyari sa kanyang Lolo Leopoldo. Labis itong umiyak at nagsisisigaw habang sinisisi ang kanyang sarili dahil sa karuwagan. Sana hindi na lang tayo umalis dun eh. Kasalanan ko to. Sana kasama na lang natin siyang tumakas. O kaya sinamahan natin siyang kalabanin ng mga taong yun. Nagsinungaling si Lolo Marcelo upang iligtas si Baste mula sa mga aswang. Ramdam niya rin ang panganib na maaaring kinakasadlakan ng kanyang kapatid. Wala lang nagawa si Baste kundi magtiwala muna at magpahinga. Inabot nila kay Lolo Marcelo ang libro bago siya humiga upang makabawi ng lakas. Habang natutulog si Baste, hindi naman mapakali si Perlita. Halos buong gabi siyang nagbantay. Iniisip kung ligtas pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Lolo Marcelo naman ay tahimik na nagmumuni-muni. Hawak ang libro at iniisip ang pinakamainam na paraan upang protektahan ang apo. Kinaumagahan, hindi inaasahan ang nangyari. Nilagnat si Baste. Namumutla siya at tila nangihina. Agad itong ikinabahala ni Perlita at Lolo Marcelo na parehong nagtanong kung dulot ba ito ng pagod o
o kung may mas malalim pang dahilan. Lolo, ano po nangyayari sa kanya? Bakit sobrang init ng buo niyang katawan? Nakakapaso pag hinawakan. May nainom siya. May ibinigay ba sa kanyang inumin? Bato o kaya hiyas? Pinalunok sa kanya si Lolo Leopoldo. Ang mutya ng itim na alon. Kaya pala, kailangan niyang kayanin ang kapangyarihan ng mutya. Dahil kung hindi, Kung hindi po ano, Lolo? tuluyang pinoproseso ng hiyas na yon ang buong katawan niya. Sa oras na hindi niya kayanin ang init nito, ay tuluyan na siyang mamamatay. Gawan niyo po ng paraan. Hindi po siya pwedeng mamatay. Hindi pwedeng may gawin ako. Hindi ako pwedeng makialam sa ganito. Kung mabubuhay siya, ibig sabihin ay pinahihintulutan siya ng bathala. Pero kung mamamatay siya, hayaan na natin. Ano? Abay, grabe ka naman, matanda ka. Mas matindi ka pa pala kay Lolo Leopoldo. Kagabi, naiintindihan pa kita eh. Nung ayaw mong tulungan lang yung kapatid. Pero eto, anong klase kang kapamilya? Tulong! Ang init! Ang init! Tulungan niyo ako! Kailangan mo malampasan ang pagsubok ng mutya sa iyong katawan na po. Lakasan mo ang loob mo. Dahil oras na malampasan mo yan, magkakaroon ka ng kakaibang lakas at kapangyarihan dulot ng mutya. Di ko na kaya! Parang nasusunog ang mga lamang loob ko! Mas mabuti pa, Perlita. Iwanan na muna natin siya. Dahil sa ganun ay hindi na siya maistorbo. Malalaman natin mamaya kung makakaligtas ba siya o hindi. Hindi ko siya iiwan. Tutulungan ko siya. Makinig ka sa akin, Perlita. Huwag na huwag mo siyang pakikialaman kung ayaw mo makalimot siya sa kung sino siya. Makalimot? Oo. Bukod sa mabubuhay o mamamatay siya, ay may isa pa. Yun ay ang pagkalimot niya kung sino siya. Hindi na nagtanong pa si Perlita nang makita niya ang seryoso at tila bumangis na muka ng matanda. Lumabas sila ng silid. Naging saksi ang dalaga sa naging paghihirap ni Baste. Ang mahihina nitong pag-ungol, ang malalakas nitong pagsigaw at paghingi ng tulong. Ngunit wala siyang nagawa dahil sa mga banta ni Lolo Marcelo. Nagtiwala na lamang siya sa matanda at pikit mata at takip-tenga na lang siya sa nakikita at naririnig. Nagdadasal na sana ay malampasan nito ang nararamdamang epekto ng paglunok sa makapangyarihang mutya. Halos 3 araw din silang naghantay hanggang sa isang umaga. Nagising sila na wala na silang naririnig na anumang ingay. Bumukas ang pinto ng silid ni Baste. Magandang umaga. Bungad agad ni Baste sa dalawa na nakaupo sa sala. Ayos ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Kumusta na ang pakiramdam mo? Teka, isa-isa lang. Oo, ayos na ako. Malakas na ang pakiramdam ko. Parang ang walang nangyari. Ano ba nangyari? Ano? Wala ka natatandaan sa mga nangyari sa'yo? Yung mga sakit, yung sigaw, yung mga ungol mo. Ha? Meron bang ganun? Wala akong maalala eh. Kundi yung napakahabang panaginip ko. Paano nangyari yun, Lolo Marcelo? Bakit wala siyang maalala? Talagang hindi niya yun matatandaan. Yan yung sinasabi ko na dapat ay huwag natin siyang papakialaman dahil ang kapalaran na niya ang magtatakda kung mamamatay ba siya o hindi. Mamamatay? Wala naman ako matandaan na nangyaring ganyan ah. Basta na naginip lang ako. Isang mahabang panaginip. Mahabang panaginip? Alam mo bang, nasa silid ka na yan na halos 3 araw? Nagsisisigaw ka na parang nasusunog. Ano? 3 araw? Teka, hindi naman yata totoo yan. Parang isang saglit lang ako natulog ah. Totoo, Baste. Bago kami umalis sa silid mo, para ka nilalagnat. Tapos sinasabi mo na, para ka nasusunog. Ano ba na panaginipan mo? Wala akong naramdaman ni kaunting kirot. Para bang naglalakad lang ako sa dilim. Tapos biglang may liwanag na dumating. Doon ko nakita ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng mga naglalagablab na apoy. Anong nakita mo? Hindi ko po alam kung sino siya eh. Pero parang kilala ko.
Nakasuot siya ng puting balabal na may itim na alon na gumagalaw sa gilid nito. Sabi niya, hindi pa ito ang tamang panahon. Tapos yun, bigla na lang ako nagising. Parang kakaiba ang panaginip mo, Baste. Baka may koneksyon yan sa butya. Hindi basta-basta ang butya ng itim na alon. May kapangyarihang maaaring magligtas. Pero maaari din magdala ng kapahamakan kung hindi magagamit ng tama. Pero dahil nakaligtas ka at buhay ka, nakikiusap ako. Kung ano man ang ibinigay na kapangyarihan sa'yo ng mutya, gamitin mo lang yan sa kabutihan. Opo, Lolo. Salamat po sa paalala nyo. Pero, ano na pong susunod natin gagawin ngayon? Maghintay, mag-ipon ng lakas. Ang mga gabunan ay hindi titigil hanggat hindi nila naisa sa katuparan ang kanilang layunin. Kailangan maging handa tayo sa susunod nilang hakbang. Tama si Lolo Baste. Ang mahalaga, ligtas tayo ngayon. Pero dapat nating alamin kung ano ang talagang nangyayari at paano natin matutulungan ang iba. Kung ganun, magpapalakas ako. Abayan na po. Pero sa ngayon, magpapahinga ka pa. Malayo pa ang laban at kailangan natin ng lakas, utak at tiwala sa isa't isa. Tama. Tiwala sa isa't isa. Yun ang mahalaga. Mabuti pa'y kumain na tayo. Kailangan bumawi ng katawan niya itong si Baste. Pagdating ng hapon, naging abala si Lolo Marcelo sa panggagamot ng kanyang mga pasyente. Katulad ni Lolo Leopoldo, isa rin siyang mahusay na manggagamot. Ang tangi lang nilang kaibahan ay hindi siya isang antingero tulad ng kapatid na may inaalaga ang iba't ibang mutya at minsang naging birador ng mga aswang sa kanilang baryo at karatig na lugar. Maya-maya pa, isang batang babae ang inilapit sa kanya. Halata ang kaba at pag-aalala sa mukha ng kanyang kapatid na si Juancho. Buhat nito ang nakababatang kapatid na si Rina na halatang nangihina. Tulong! Tulungan niyo ang kapatid ko, Tata Marcelo! Tulungan niyo ang kapatid ko! Sa pagkakita ni Lolo Marcelo sa bata, agad itong tumayo at nilapitan si Juancho. Madali ka. Iganyo sa katre ang bata. Sinunod ni Juancho ang utos ng matanda. Inihiga ang bata sa katre. Nagsusuka ito ng maitim at malansan likido. Tata Marcelo, tulungan niyo po siya. Hindi namin alam kung ano nangyayari sa kanya. Kaninang umaga po, masigla pa siya. Pero bigla siya nagsimula magsuka ng ganito. May mabigat na sumpa sa bata. Kailangan kong alisin ito bago tuluyang lamunin ang kanyang katawan at kaluluwa. Nagtipon ng mga dahon ng sambong, langis ng nyog at asin si Lolo Marcelo. Itinapal niya ang sambong sa noo ng bata. Saka pinatakan ng langis at binudburan ng asin. Habang ginagawa ito, bumigkas siya ng malalim na orasyon. Ang katawan ni Rina ay nagkikikisay habang patuloy na lumalabas ang itim na likido mula sa kanyang bibig. Si Juancho, na kanina'y nanginginig, ay napaluhod na lamang sa tabi. Umiiyak, ngunit nananalig na magagawa ni Lolo Marcelo ang kanyang tungkulin. Maya-maya pa, huminto ang batang si Rina sa pagsusuka. Ang kanyang paghinga ay bumagal at bumalik sa normal. Dahan-dahang dumilat ang bata at tumingin kay Lolo Marcelo na nooy pinagpapawisan, ngunit baka sa muka ang kaluwagan. Ligtas na siya. Ligtas na ang kapatid mo. Salamat po, Lolo Marcelo. Pumasok sa bahay sina Baste at Perlita. Tinignan ang kalagayan ng bata. May bisita pala kayo, Lolo Marcelo. Oo. Apo ko siya. Siya nga pala. Kailangan yung bantayan palagi itong bata. Ang kanyang suka hindi pagkaraniwan. Kapag may nakita kayong kakaiba sa kanya, ibalik nyo dito. Tumango si Juancho. Nagpasalamat ng paulit-ulit at umalis na buhat ang kapatid. Naiwan namang tahimik si Lolo Marcelo. Pagdating ng hapunan, ay hindi maiwasang muling maramdaman ni Baste ang kanyang lungkot nang maisip niya ang kanyang Lolo Leopoldo. Lolo Marcelo, gusto ko sanang bisitahin si Lolo Leopoldo.
Kahit maalayan man lang siya natin ng konting dasal. Hindi ka na pwedeng pumunta doon, iho. Tiyak na inaabangan ka na ng mga masasamang aswang. Masasamang aswang? Bakit, may mabait po bang aswang? Nagkatinginan sina Perlita at Lolo Marcelo. Oo naman. Meron pang grupo ng mga mabubuting aswang. Parang tao lang din sila. May masasama at may mabubuti. Hindi ako naniniwalang may mabubuting aswang. Dahil sa kanila nagsimula ang mga paghihirap ko. Pinatay nila ang mga kaibigan ko. Pinatay nila ang papa ko. Kaya kesyo mabait sila o masama, papatayin ko sila. Bibigyan ko ng hustisya ang lahat ng mga naging biktima nila. Walang lugar ang mga demonyong katulad nila dito sa mundo. Kung yan ang gusto mo, kailangan mong palakasin ang kakayahan mo. Palakasin ang kapangyarihan ng mutya na nasa katawan mo. Dahil sa ngayon, maski gaano ka pakalakas sa inaakala mo, mahina ka pa rin. Baka hindi mo pa rin matalo ang pinakamalakas na aswang na kalaban ng... Oo nga, Baste. Mabuti pa'y mag-ensayo ka. Baka maaari kang turuan ni Lolo Marcelo ng mga kakayahan niya. Pero hindi ko kaya yon. Isa lamang akong pangkaraniwang albularyo na kaya lamang gumamot pero hindi kayang lumaban sa mga aswang. Di hamak na mas malakas sa akin at mas makapangyarihan ang Kuya Leopoldo ko. Limitado lang ang kakayahan ko bilang isang manggagamot at hindi rin ako pumupuksa ng mga aswang. Hindi ko kaya yon. Ganun po ba? Paano natin mapapalakas ang kapangyarihan niya? Lalabas ang tunay na kakayahan niya kapag nalaman niya ang totoo. Kapag natanggap na niya kung sino siya. Ano pong tungkol sa pagkatao kung dapat kong malaman, Lolo? Ang iyong tunay na kapangyarihan ay nasa iyong dugo mismo. Kahit nga wala kang mutya, ay kaya mo maging malakas. Ang mutya na ipinalunok sa iyo ng Lolo Leopoldo mo ay isang uri ng mutya para mabalansi mo ang iyong pagkatao, para makasabay ka sa bawat galaw ng tubig. At kaya mong balansihin o piliin kung saan direksyon ba ng alon ka susunod. Napakamatalinhaga naman po na sinabi nyo. Hindi ko po maintindihan. Pwede bang ipaliwanag nyo po sa akin ng mas maayos? Mahirap ipaliwanag, Apo. Basta, malalaman mo ang lahat sa takdang panahon. Yan na naman tayo sa takdang panahon, sa takdang panahon. Si Lolo Leopoldo din, yan ang sinasabi sa akin bago namin siya iwan sa bahay niya. Malalaman ko daw sa tamang panahon, tapos wala na. Namatay na siya. Huwag naman sanang pati ikaw eh. Hoy, ano ba yan? Huwag naman sanang pati si Lolo Marcelo. Yun na nga inaakala ko eh. Parang may sumpa sa akin ang salita na yan. Yung namatay ang mama ko, sinabi rin sa akin yan. Ang iyong ina? Lolo, nakilala niyo po ba si Mama? Hindi, Apo. Kahit larawan ng nanay mo, ay hindi ko pa nakita. Nung araw kasi, ay hindi patanggap ng Lolo Leopoldo mo ang napiling kabiyak na tatay mo. Gusto niya ay yung mayamang pamilya sa bayan, anak ng gobernador. Subalit, ano pa nga ba magagawa ni Kuya Poldo kung buntis na ang babae? Ang ibig niyo pong sabihin eh, nung ipinagbuntis ako ni Mama? Tama ka. Bakit inayawan ni Lolo si Mama? Sasabihin ko na sa'yo, ang lahi ng iyong ina ay kontra sa lahi namin. Ano po? Paanong kontra? Nang malaman ng iyong lolo ang tungkol sa pamilya ng mama mo, ay nilagyan niya ng palangga ang bahay nila. Ang mutya ng silim ang dahilan kung bakit di minsan ay hindi makapasok sa bahay nila ang iyong mama. Galit na galit ang iyong ama noon, kaya nanirahan sila ng mama mo sa Maynila hanggang sa ipanganak ka. Pero namatay ang iyong mama. Nawala sa tabang wisyo ang iyong ama. Naging pariwara ang buhay. Kasama ako ng iyong lolo noon nang itakas ka niya sa papa mo. 3 taon ka pa lang noon. Kaya ba ganun na lang ang galit ni Papa kay Lolo? Nung nasa poder ka ni Kuya, ginawa namin ang lahat para mabago ang kapalaran na... Anong kapalaran po? Anong kapalaran? Natigil sila sa pag-uusap nang may biglang mapansin si Perlita sa labas. Nakabukas ang kanilang bintana noon. Lolo Marcelo, may tao po sa labas.
Parang may nagmamanman. Agad na tumayo si Baste at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang figura ng isang lalaki na nagtatago sa likod ng punong mangga malapit sa bahay. Totoo po sinasabi ni Perlita. May tao nga nagmamanman, Lolo. Aba, at talagang sa atin pa nagmamanman ang taong yan. Mabuti pa ipuntahan mo. Ngayon mo subukin ang kakayahan ng iyong mutya. Sige, ako na po ang bahala, Lolo. Mag-iingat ka, Baste. Hindi natin alam kung sino yan at ano ang pakay niya. Tumango si Baste. Kinuha ang itak na nakasabit sa dingding at tahimik na lumabas ng bahay. Sinundan siya ng tingin ni Perlita at Lolo Marcelo habang naglalakad siya patungo sa direksyon ng punong mangga. Habang papalapit si Baste, biglang kumilos ang figura ng lalaki sa likod ng puno. Napansin ni Baste na tila hindi ordinaryo ang kanyang kilos. Mabilis at halos parang anino ang galaw. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sa halip na sumagot ang lalaki, ay biglang tumakbo palayo. Agad na hinabol siya ni Baste. Hindi niya napansin na kaya niyang sabayan ang bilis ng taong kanyang hinahabol. Tumalas din ang kanyang pandama at pati na rin ang kanyang pang-amoy. Pagdating nila sa gilid ng isang masukal na bahagi ng kagubatan, biglang huminto ang lalaki at humarap kay Baste. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumambad ang mukha nito. May mapupula itong mga mata at matapang na anyo. Nakakatakot din ang mukha nito dahil sa mga pangil sa kanyang bibig. Ang itsura ng halimaw na yon ay tulad sa mga napapanaginipan niya tuwing gabi. Ikaw ang nagmamanman sa amin. Sino ka? Anong gusto mo? Biglang ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiti puno ng panunuya. Hindi pa ito ang huling beses na magkikita tayo, tagapagmana. Maghanda ka! Biglang natigilan si Baste sa kanyang narinig. Hindi siya nakapaghanda sa sinabing yun ng aswang. Hindi na rin niya nahabol ito ng tuluyang lumayo sa kanya hanggang sa naikanlong na ito ng dilim. Lulugulugo siyang naglakad pa uwi. Nang makalabas siya ng gubat, ay nakita niyang nakasunod sa kanya si Perlita. Anong ginagawa mo? Ba't nandito ka sa gubat? Sinundan kita, Baste. Nag-aalala ako na baka may masamang mangyari sa'yo. Hindi mo na dapat ginawa yun. Baka mapahamak ka lang. Kahit na, hindi kasi ako matahimik kung alam ko nasa panganib ka. May konti akong alam tungkol sa pagpuksa ng mga aswang. Magaling na guro ang lolo mo. Kaya kitang tulungan. Sabihin mo nga sa akin, may nabanggit ba ang lolo ko tungkol sa akin? Meron, pero ayoko sa akin manggaling ang katotohanan yun. Wala akong karapatan. Kung ganon, binibigyan kita ng karapatan. Sabihin mo sa akin. Tinitigan ni Baste si Perlita. Ang mga kamay niya ay marahang humawak sa balikat ng babae. Hindi ito tumutol. Sa halip, pumikit siya at naramdaman ang mabigat na paghinga ng binata. Ang kanilang mga nooy magkalapit na halos magkadikit at unti-unting lumapit ang kanilang mga labi sa isa't isa. Nang maglapat ang kanilang mga labi, tila huminto ang oras. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula silang magyakap ng mahigpit. Sa bawat haplos, mas lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Dahan-dahan nilang isinuko ang kanilang sarili sa init ng sandaling yon. Ang malamig na damuhan kung saan nakalapat ang kanilang mga hubad na katawan, ang tanging tila naging saksi sa kanilang pag-iisa. Ngayon, may karapatan ka na, Perlita. Mali. Mali ang ginawa natin, Baste. Maling-mali ito. Inayos ng dalaga ang kanyang sarili at naglakad na pauwi sa bahay ni Lolo Marcelo. Ngunit pagdating nila doon, ay nakita nila ang mga bakas ng dugo sa sahig sa sala. Nang sundan nila ang mga bakas na yon, ay nakita nila sa dulo ang wala ng buhay na katawan ni Lolo Marcelo. Makikita sa katawan nito ang mga malalalim na sugat sa kanyang katawan at ang butas sa leeg nito na parang kagat ng pangil. Hindi! Ano nangyari dito? Bakit?
Lolo Marcelo! Diyos ko! Anong nangyari? Agad siyang lumuhod sa tabi ng matanda. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang marahan niyang hinahawakan ang braso ni Lolo Marcelo. Umaasang may natitira pang buhay sa kanyang lolo. Si Perlita naman ay bahagyang napaatras. Hawak ang kanyang bibig at napaupo sa isang gilid. Halos mawalan ng lakas. Tumulo ang luha niya. Hindi alam kung paano tatanggapin ang biglaang trahedya. Patay na siya. Patay na si Lolo Marcelo. Mas lalong lumakas ang hagulgol ni Perlita sa kanyang nalaman. Diyos ko, wala na bang katapusan ng lahat ng ito? Bakit lahat na lang ng mga mahal ko sa buhay nawawala? Bakit sila namamatay sa karumal-dumal na paraan? Ano bang meron sa akin? Anong kasalanan ko? Baste, tama na. Wala kang kasalanan. Hindi Perlita. Kasalanan ko to. Kung di ako umalis. Bakit? Bakit? Hindi, Baste. Huminahon ka. Bakit sila ang pinapatay? Bakit hindi na lang ako? Naturingang pinamanahan ako ng isang malakas na mutya pero wala akong silbi. Hindi ko man lang maprotektahan ng mga lolo ko. Di mo to kasalanan, Baste. Wala tayong alam. Wala tayong alam na mangyayari to. Pero dapat alam ko, Perlita. Dapat naramdaman ko. Ako ang may mutya eh. Ako ang dapat na tagapagtanggol nila. Pero nasan ako? Iniwan ko sila. Hindi mo to kasalanan. Dahil ginawa mo lang kung ano ang alam mong tama. Mga hayop sila. Kung sino man ang gumawa nito, hindi sila makakaligtas. Sinusumpa ko sa sarili ko. Pagbabayarin ko sila. Kahit buhay ko pa ang itaya. Huwag ka magpapadalos-dalos, Baste. Hindi mo alam kung sinong kalaban. Paano kung mas malakas siya kaysa sa atin? Hindi na ako matatakot. Kung buhay ang kapalit para bigyan sila ng hustisya, tatanggapin ko. Mapatay ko lang ang mga hayop na yun. Huwag kang papaalipin sa galit, Baste. Hindi ito ang tamang paraan para iganti mo si Lolo Marcelo. Kailangan natin maging matalino. Kailangan mag-ingat tayo sa bawat galaw natin. Ang galit na ito ang magbibigay sa akin ng lakas, Perlita. Hindi ko hahayaang mabuhay pa ang gumawa nito. Pero paano kung ikaw ang masaktan? O kung mawalan pa ako ng isang mahal sa buhay? Hindi ko nakakayanin, Baste. Hindi ko hahayaan na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng lahat ng mahal ko sa buhay, Perlita. Papatayin ko ang lahat ng mga aswang na yun. Kung ganun, hindi mo to gagawin na mag-isa. Magkasama nating haharapin ito. Salamat, Perlita. Ang halimaw na gumawa nito. Sigurado kung di pa siya nakakalayo. Halika, sundan natin ang mga bakas ng dugo. Ito ang magiging susi natin para malaman natin kung sino siya. Natin ang lolo mo? Babalikan ko siya para mabigyan ng isang maayos na libing. Nagpalitan sila ng malungkot na tingin bago dahan-dahang lumabas ng bahay. Sinusundan ang mga bakas ng dugo na tila isang mitya na magdadala sa kanila sa halimaw na kanilang hinahanap. Habang sinusundan nila ang mga bakas ng dugo, napansin ni Baste ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang pandinig ay naging mas sensitibo. Nadadampot ang mga tunog ng mga kaluskos mula sa malayo. Maging ang kanyang pangamoy, naaamoy niya ang lansa at sangsang ng mga aswang. Sa gitna ng masukal na gubat, tumigil si Baste at huminga ng malalim. Nandito siya. Nasa malapit lang siya, Perlita. Tumayo si Perlita sa likod niya. Sinusubukan panatilihin ang lakas ng loob kahit natatakot. Gamit ang kanyang matalas na pangamoy, sinundan ni Baste ang isang mahinang bakas ng hangin na may bahid ng asim at lansa. Sa di kalayuan, narinig niya ang bahagyang pagkaluskos. Hindi na siya naghintay pa. Dahan-dahan siyang lumapit.
Sinenyasan niya si Perlita na manatiling tahimik at mag-ingat. Nang makarating sila sa isang mas bukas na bahagi ng gubat, nakita nila ang nilalang. Isang mataas, matikas at nakakatakot na aswang. Ang itsura nito ay mas kahindik-hindik kaysa sa kanilang mga naririnig na kwento. Ang balat nito ay kulay abo, ang mga matay mapulang-mapula, at ang mahahabang kuko nito ay pulang-pula pa sa dugo. Tumigil ang aswang at tumingin sa direksyon nila. Tila nararamdaman din ang presensya ni Baste. Baste, anong gagawin natin? Akong bahala, Perlita. Ang gubat ay naging saksi sa nag-aalimpo yung galit ni Baste, na ngayon ay higit pang naging buo ang loob. Ang labanang yon ay hindi lamang para kay Lolo Marcelo, kundi para sa lahat ng mahal niya sa buhay na nasawi sa kamay ng mga halimaw na tulad ng kaharap nila ngayon. Habang papalapit siya sa aswang, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na gumuguhit sa kanyang katawan, ang kapangyarihan na mula sa mutyang ipinalunok sa kanya ng kanyang lolo Leopoldo. Ang enerhiyang ito ang nagpapalakas ng kanyang pandama at nagbibigay sa kanya ng kakaibang tapang. Ngunit sa halip na harapin siya, biglang umatras ang aswang. Tila nag-iba ang intensyon nito at nagsimulang tumakbo papalayo. Hindi nagdalawang isip ang binata na habulin ito. Tumakbo sila sa gitna ng gubat. Ang bawat takbang ni Baste ay mas mabilis, mas malakas, habang nararamdaman niya ang gabay ng mutya sa bawat galaw. Ang aswang ay pasulpot-sulpot sa dilim. Mistulang inaakit siyang sundan nito. Hindi nagtagal, narating nila ang isang bahagi sa gubat na may komunidad. Doon tumigil ang aswang sa may bukana nun. Natigilan si Baste sa kanyang nakita. Sa paligid nito, nakita niya ang maraming nilalang na tila nagdiriwang. Ang mga ito ay iba-iba ang anyo. Ang ilan ay may pakpak, ang iba naman ay may mahahabang pangil at kuko, at ang iba pa'y may kakaibang anyong hayop at tao. May mga mesa at pagkaing nakalatag, ngunit ang mga ito'y hindi pangkaraniwang pagkain. Ang mga nakalagay ay mga bahagi ng hayop na sariwa pa. Napagtanto niya na mga sandaling yon ay dinala siya ng nilalang na yon sa isang komunidad ng mga aswang. Sa gitna ng kasiyahan, napansin nila ang presensya ni Baste. Isa-isang tumigil ang mga nilalang. Unti-unting napalitan ang ingay ng katahimikan. Ang aswang na kanyang hinahabol ay biglang tumakbo palayo sa lugar na yon. Sa sandaling yon, naramdaman ng binata ang nag-aapoy na pakiramdam, hindi dahil sa takot, kundi sa galit para sa mga nilalang na yon. Hindi siya sigurado kung kaya niyang labanan ang mga yon, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring umatras. Ang kanyang mga kamao, pakiramdam niya ay naging sintigas ng bakal, at ang kanyang mga mata sa paningin ng mga aswang ay tila naglalagablab na apoy. Ramdam nila ang lakas na taglay ng binata. Ngunit dahil isa itong estrangherong naligaw sa kanilang komunidad, isang banta ang tingin nila dito. Pakiramdam nila ay kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang lugar at mga kalahi. Nagsimula silang maglakad papalapit kay Baste, hanggang sa may sumigaw at inutos nito na sumugod na ang iba. Sa unang pag-atake ng isang aswang, umiwas si Baste ng mabilis. Ang kanyang pandama ay napakatalas at tila nalalaman niya ang bawat galaw ng kanyang mga kalaban bago pa man sila makalapit. Sinuntok niya ang aswang gamit lamang ang lakas. Tumilapo nito at sumubsob sa lupa. Ganon din ang nangyari sa iba pang aswang. Ang bawat suntok at sipa niya ay nagtataglay ng sumpa para sa tulad nilang mga aswang. Samantala, si Perlita na nagtatago sa likuran ng isang puno ay hindi nakapagpigil. Bagamat takot, kumuha siya ng matigas na sanga at lumabas upang tumulong. Tinamaan niya ang isang aswang na malapit ng sumugod kay Baste, ngunit hindi ito sapat upang pabagsakin ang nilalang. Bumaling ang aswang kay Perlita. "Umalis ka dyan, Perlita!"
Mabilis na tumakbo ang binata palapit sa babae. Tumalon siya patungo sa dalaga at sa isang mabilis na paggalaw ay tumalsik ang aswang. Ngunit ang laban ay hindi pa natatapos. Marami pang aswang ang nagkatipon sa harap ng dalawa. Grabe! Napakarami nilang talaga! Paano natin manatalo ang lahat ng mga aswang na yan? Katapusan na ba natin? Hindi, huwag ka magsalita ng ganyan. Lalabanan ko sila sa abot ng aking makakaya. Ngunit biglang tumigil sa pag-atake ang mga aswang at tumingin sa isang direksyon. Isang matandang aswang ang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Baste. Alam niyang ito ang leader ng grupo, ang pinakamalakas sa kanila. Nararamdaman niya ang bigat ng presensya nito, ngunit hindi siya natinag. Tama na! Walang sino man sa inyo ang gagalaw! Ang kanyang boses ay nag-i-echo sa paligid. Puno ng otoridad. Lumingon na mga aswang at tila nagulat sa presensya ni Joselito. Ganon din ang naging gulat ni Perlita nang makita ang masugid niyang manliligaw. Anong ginagawa mo dito, Joselito? Bakit nandito ka? Teka, huwag mong sabihin. Oo, tama ka. Isa nga ako sa kanila. Ano? Isa ka sa kanila? Eh, ang kapal naman pala talaga ng mukha mong hayop ka. Ikaw ang unang humusga kay Baste at nagpasimuno ng pagpaslang kay Lolo Leopoldo. Tapos, Kinailangan kong gawin yon para bumalik sa amin ang aming tagapagligtas. Ano? Tagapagligtas? Anong tagapagligtas? Papatayin ko kayong mga hayop kayo. Hindi niyo ako magiging bayani. Isinusumpa ko yan. Makinig ka. Ako ang aswang na hinabol mo sa gubat. Ikaw ang pumatay sa Lolo Marcelo ko? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng Lolo Marcelo mo. Hindi namin siya kalaban, kaya walang dahilan para paslangin ang kagaya niya. walang dahilan. Seryoso ka ba? Isa kang halimaw, Joselito. Isa kang traidor. Teka, pakinggan niyo muna ako. Hindi lahat ng aswang ay masama. Oo, isa ako sa kanila. Pero hindi ko kailanman pinapaslang ang inosente. Lalo na mga katulad ni Lolo Marcelo. May mga grupo sa amin na naniniwala sa kapayapaan. Ngunit may iba na sumusuway. Sila ang tunay na mga halimaw. Hindi ka pumapatay ng mga inosente? Eh, anong ginawa ng grupo mo kay Lolo Leopoldo? Marami nang napatay na kagaya namin ng matandang yon. Kaya mo siya pinatay, ganun ba? Mga demonyo kayo. Pagbabayaran niyo na malaki ang ginawa niyo sa kanila. Papatayin ko kayong lahat! Tumigil ka! Hindi mo kailanman nanaisin na patayin ang iyong mga kalahi. Anong sinasabi mo? Anong kalahi? Ang matandang aswang na nakita mo. Siya ang aming pinuno. Siya ang iyong lolo. Hindi. Imposible. Wala sa lahi ko ang pagiging aswang. Wala sa dugo ko maging aswang. Matagal ka ng aswang, Baste. Isinilang kang katulad namin. Ang mama mo ay isang aswang. Hindi. Hindi. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Walang katotohanan yan. Inibig ng tatay mo ang anak ng aming hari. Kaya nga siya inayawan ng lolo mo. Dahil sa dugong nananalaytay, sa dugo ng aming prinsesa. Mga lahi tayo ng gabunan. Mga malalakas na aswang. Sinungaling ka. Sinungaling! Mula ako sa lahi ng mga albularyo. At kung aswang ako, dapat sana hindi ako nakapasok sa bahay ng Lolo Leopoldo ko dahil may mga pananggalang laban sa aswang ang bahay niya. Nakakapasok ka sa kanila dahil may dugo ka rin ng pagiging albularyo. Nangingibabaw ang dugo ng pagiging albularyo o aswang mo. Depende kung sino ang iyong mga kasama o kaharap. Ang mga katulad niyo ay walang awa. Kayo ang pumatay sa mga kaibigan ko, sa tatay ko, at sa mga lolo ko. Masasama kayong lahat. Mga kampon kayo ni Satanas! Hindi. Diyan ka nagkakamali. Hindi kami ang pumatay sa kanila. Lalo na sa tatay at mga kaibigan mo. Ikaw, Baste.
Ikaw ang pumatay sa kanila. Ha? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi ako pumatay sa kanila. Hindi pa patay ang Lolo Leopoldo mo. Nung sinasalakay na ang bahay ng lolo mo, itinaka siya ng mga aswang. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano nila ito inilipad mula sa nag-aapoy na bahay. Ano? Totoo ba sinasabi mo? Nasaan siya? Nasa grupo ni Wancho. Sino naman ang wancho na yun? Palagi ako nakamanman sa inyo at alam ko na may ginagawa ng pagkilos si Wancho para sirain ka. Hindi ko akalaing dadalhin ka niya dito. Alam ko na kung ano ang plano niya. Nais niyang labanan mo ang mga aswang dito para mapatay mo ang mga kalahi mo. Isang malaking kasinungalingan yung mga sinasabi mo. Inililihis mo lang ako sa katotohanan. Tutulungan ka namin mailigtas ang Lolo Leopoldo mo sa grupo ni Wancho. Seryoso ka ba niya sa sinasabi mo? Tsaka, sino ba yung Wancho na yun? Kanina pa ako nagtatanong sa'yo, ba't tayo mo sabihin? Si Wancho, ang nakita nyo kanina, ay isang rebelde sa aming lahi. Nais niyang maghari sa lahat ng mga aswang at gawing alipin ng mga tao. Ang pagkamatay ni Lolo Marcelo ay kagagawan niya. Baka niloloko ka lang niya, Baste. Yang taong yan ang traidor. Manloloko yan. Hindi ko kayo niloloko. Ginagawa ko ito para protektahan ang lahi namin at para matulungan kayo, Baste. Ikaw ang may taglay ng mutya. Ikaw ang taging makakapigil kay Wancho at sa kanyang mga plano. Kung hindi mo kami paniniwalaan, mas maraming buhay pa ang mawawala. Kung totoong sinasabi mo, paano mo mapapatunayan? Wala akong nakikita kundi isang halimaw na nagpapanggap na kaibigan. Kung kailangan kong ibuwis ang buhay ko para patunayan ang sarili ko, gagawin ko. Pero kailangan mong maniwala, Baste. Ang labanang ito ay higit pa sa personal na galit mo. Ang labanang ito ay para sa kinabukasan ng lahat. Sa gitna ng tensyon, biglang dumagundong ang lupa at narinig ang mabibigat na yabag na papalapit. Napalingon ang lahat at mula sa iba't ibang panig ng gubat ay sumulpot ang isa pang grupo ng mga aswang. Ang kanilang anyo ay mas mabangis, mas nakakatakot at halatang sanay sa labanan. Ang kanilang pinuno ay isang matikas at mataas na lalaki na may kakaibang aura ng kapangyarihan. Yun ay walang iba kundi si Wancho. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal ang labanang ito. Narito ko para tapusin kayong lahat. Ikaw ang pinuno nila? Anong gusto mo sa akin? Ako si Wancho at ako ang pumatay sa Lolo Marcelo mo. Ayop ka! Demonyo ka! Walang awa mong pinatay si Lolo Marcelo! Wala kang puso! Wala ba akong awa? Eh kung wala, bakit hanggang ngayon buhay pa yung isang matanda? Ano ka mo? Si Lolo Leopoldo? Oo, buhay pa siya. Sa ngayon, pero depende na yan kung susuko ka sa akin. Ang dugo mo, Baste, ay naiiba. Ikaw ang nag-iisang banta sa lahi namin. Lalo na't nilamon mo ang mutya ng itim na alon. Ang kapangyarihan mo ay higit pa sa kahit na sinong aswang. Kaya't oras na para mawala ka. Hindi ako susuko! Hindi ko hahayaang gamitin niyo ako para sa kademonyohan niyo! Biglang tumindi ang tensyon sa lugar na yon. Napatingin si Perlita kay Baste. Halatang nag-aalala. Baste! Anong gagawin natin? Sila ang may hawak kay Lolo Leopoldo! Hindi ko hahayaan na maulit ang nangyari kay Lolo Marcelo. Lalabanan ko sila. Kahit pa buhay ko nakataya. Biglang sumigaw si Wancho. Nagbigay ng hudyat sa kanyang mga alagad. Mabilis silang lumusob kay Baste at sa grupo ng mga aswang na taga roon. Ngunit bago pa sila makalapit, isang kakaibang liwanag ang biglang lumabas kay Baste. Ang mutya sa loob niya ay nagbigay ng proteksyon na pumigil sa mga aswang na makalapit.
Ang kapangyarihan ng mutya, napakalakas! Ngayon, malalaman niyo kung ano talaga ang taglay kong dugo. Isa-isa kayong babagsak! Mga hayop kayo! Ang katawan ni Baste ay unti-unting nagbago. Ang kanyang balat ay naging matingkad na itim. Nagbabaga ang kanyang mga mata. Lahat ng nagtangkang lumapit sa kanya mula sa kampo ni Juancho ay nasunog sa init na nagmumula sa kanyang katawan. Ano itong kababalaghan na ito? Walang aswang na may ganitong kapangyarihan! Hindi ako katulad nyo. Ang kapangyarihan ko ay para sa hustisya, hindi para sa kasamaan. Grabe! Ang lakas ng kapangyarihan ng mutya! Ginamit ni Baste ang kapangyarihan ng mutya upang lumikha ng isang pabilog na alon ng apoy. Ang mga aswang sa paligid ay nagsitakbuhan, pero hindi nakatakas ang ilan. Ilamon sila ng apoy na nagmumula kay Baste hanggang sa tuluyan silang natusta at naging abo. Hindi kita uurungan! Ako ang tunay na hari ng mga aswang at wala ka magagawa upang baguhin yon! Naging mas mabangis ang anyo ni Juancho at ang mga kuko nito ay naging kasintalas na mga espada. Inatake niya si Baste ng buong lakas, ngunit bawat salakay ay nasasalubong ito ng apoy na nagmumula kay Baste. Hindi ka hari! Isa kang taksil! Pati ang sarili mong lahi! Sinisira mo! Ang labanan ni Baste at Juancho ay nagpatuloy. Lumilitaw ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Habang si Juancho ay puno ng puot at karahasan, si Baste naman ay para sa katarungan. Sa huli, si Juancho ang natumba at nanghina. Nagdiwang ang mga aswang sa kabilang panig. Sige na! Gawin mo na! Patayin mo na ako! Hindi. Hindi makukuha ang hustisya dahil lang sa pagpatay. Pero hindi rin kita hahayaan na magpatuloy ka sa mga mali mong gawain. Ginamit ni Baste ang natitirang kapangyarihan ng mutya upang lumikha ng isang selyo na pumipigil kay Juancho mula sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Napilitan si Juancho na umatras dahil sa malaking kahihiyan. Tama! Tama nga! Siya ang nasa propesiya! Siya ang ating bayani! Mabuhay si Baste, mga kasama! Mabuhay ang apo ng hari! Matapos yung sabihin ni Joselito, ay agad na pumigil si Baste. Nagbago na uli ang kanyang anyo at bumalik na siya sa pagkatao. Tama na! Wala akong intensyon na maging bayani ng mga aswang. Biglang tumahimik ang paligid. Lahat ng mga aswang, kasama na si Joselito, ay nagulat at napatingin kay Baste. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng pagtataka. Pero, Baste, ikaw ang nasa propesiya. Ikaw ang tagapagligtas na magdadala ng bagong pag-asa sa ating lahi. Kalimutan niyo na ang mga nangyari dito. Kayo ang nagpanalo sa laban at hindi ako. Walang Baste na naging bayani. Nagkakaintindihan ba tayo? Sana, sa pag-alis ko, magpakabuti kayo. Piliin niyo palagi ang tama. Kung nagawa ko, magagawa niyo rin. Pero, ang lolo mo, ang aming hari. Hindi ko siya kilala. Wala akong lolo na hari ng mga aswang. Halika na, Perlita. Kailangan pa nating hanapin si Lolo Leopoldo. Alam ko kung saan nila dinala ang lolo mo. Bilang kapalit sa lahat na nagawa mo, sasamahan ko kayo sa pagpunta ron. Matapos ang ilang oras na paglalakad, natagpuan na nga ng tatlo ang matanda sa kuta ni Juancho. Puno ito ng sugat at nanghihina. Lumipas ang mga araw, nang gumaling na ang matanda, ay muling ibinalik sa kanya ang libro. Sa ilalim ng gabay ng matanda, itinuro niya kay Baste ang lahat ng mga lihim ng albularyo at ang mga nilalaman ng aklat, mga ritual, panggagamot, at mga aral na may kinalaman sa balanse ng kalikasan at kapangyarihan. Mabilis na natuto si Baste at naging isang mahusay na albularyo tulad ng sa kanyang lolo Leopoldo. Sa paglipas ng mga taon,
Si Baste ay patuloy na nakakaranas ng pagkauhaw sa dugo. Isang alaala ng kanyang lahi bilang aswang. Gayunpaman, natutunan niyang kontrolin ito. Sa tuwing mararamdaman niya ang hindi mapigilang uhaw, mga hayop lamang ang kanyang pinupuntirya. Pinili niyang hindi kailanman saktan ng tao bilang panata sa kanyang mga nasumpaang prinsipyo. Nang tuluyang na maalam si Lolo Leopoldo dahil sa katandaan, isinumpa ni Baste na ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan. Naging bantog si Baste hindi lamang sa kanilang lugar, kundi sa buong probinsya. Kasama niya sa panggagamot ang kanyang asawa na si Perlita. Nakilala siya bilang isang mahusay at maawain na albularyo. Ginamit niya ang kanyang karunungan hindi lamang para sa pagpapagaling ng sakit, kundi para ipakalat ang mga aral ng kabutihan at pagpili ng tama sa kabila ng kahinaan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo na kayang baguhin ang nakatakdang kapalaran kung pipiliin ang landas ng kabutihan.